Bagong movie or project ng Kath din nagpaparamdam ang Star Cinema kagabi mga kasembros or ABS-CBN dahil sa kanilang post. Tapos ito maraming updates mga kasembros. Unang-una dito, bago yung ating major item ay ang BDO ni Alden mga kasembros kagabi ay nagpost ng isang video. Ang kwento dito sa video na ito ay may isang lalaki muna na parang gumawa ng video ng tatay niya mga kasembreros nung maliit pa siya, no? Parang mekaniko yata siya dito. Tapos dun sa video sabi ng tatay niya, "John, alternator ang unang nasisira." Tapos yun, parang ano siya, parang paalala ng tatay niya na ito yung unang gagawin or ito yung dapat ayusin. So pero patay na kasi yung tatay niya, pero nagkaroon siya ng plan B. So yung plan B na ito ay kumuha siya ng BDO Life Insurance mga kasembreros. So tapos doon na pumasok si Alden Richards mga kasembreros. Na yun nga no, kahit ano mangyari doon sa plan A, dapat may plan B mga kasembreros. Sabi dito ni Alden ay you can continue caring, helping, and providing for loved ones. Tapos even if you're gone, sabi ni Alden dito mga, so that life finds a way. Tapos yun, start your plan B today with BDO Life. Tapos yun, ikaw may plan B ka na ba? Yun ang sabi ni Alden dito mga kasembreros. Try ko tong play mamaya mga kasembreros, no? Ito po yung post ng endorsement video ng BDO kaya Phenomenal Box Office Cinema King kagabi kagabi mga kasembreros. Tapos next item natin, ito si Kath ay parang spotted siya na dito na nanonood ng basketball mga kasembreros. Sabi dito, kakapost lang kasi dito kagabi sa TikTok mga kasembreros. Sabi niya dito, yung reaction nakita si Mount Catherine, tawa talaga nga isang fan, grabe, para bang nasiraan ng bait. So hindi ko na maintindihan yun. Pero yun, sabi, grabe yung tuwa niya na makita niya si Catherine Bernardo mga kasembreros. So kinilig siya. Tapos mamaya pe-play ko po ito mga kasembreros. Tapos nabasa ko sa comments na yun kasama niya si Daniel Miranda and so on. Si Daniel Miranda ay husband ni Sofia Andres na best friend ni Kath mga kasembreros. Pero ito po yung time na na Kathnel days pa po mga kasembreros, na okay pa ang Kathnel, no? Hindi pa sila nag-break up dito or hindi pa sila naghiwalay mga kasembreros. Na throwback lang ng isang fan kagabi sa TikTok mga kasembreros. So tahimik no ang Instagram ni Kath din mga kasembreros. Ito, si Kath at saka si Ann Curtis, parang nabalita sa Abante News Online. Sabi niya, maraming artista na ang nakisimpatya kay Ann Curtis dahil sa issue kay Quezon City Congressman Bong Suntay. Pero kahit marami na ang tumalak, tila abangers lahat ng memang netizens sa entry ni Catherine Bernardo tungkol doon. Basahin Entertainment News. About Women's Month yata yung kay Congressman Suntay, no? Pero ano kasi ang nangyari dito ay si Ma'am Catherine, inaantay nila na magsalita or mag-speak up about dun sa issue. Pero yun nga, dead ma kasi si Ma'am Catherine sa mga gantong issue mga kasembreros. Busy pa. Kung hindi mapagpatol kasi si Ma'am Catherine sa mga gantong mga issue, no? Bihira siyang makialam sa issue ng lipunan or sa issue ng gobyerno mga kasembreros. Most especially kahit sa sa corruption dati, hindi rin siya umattend sa mga rally-rally. And even si Sir Alden Richards, siguro concerned sila but in a different way, no? Kasi hindi mo naman kasi mapipilit ang tao na ito ganyan, magsalita ka ganito ganyan. So kagaya nila Vice Ganda, di ba, talagang umattend sila sa rally nung anti-corruption na rally mga kasmas. Pero yun, si Ma'am Catherine ay dead nasa mga gantong kasi may issue pa si Mark Alcala na politiko si Mark Alcala. So baka pag baka pag nagsalita siya ay mabalikan siya, or kung sila ba talaga na kahit wala namang confirmation mga kasembreros. So yun po ay naiisip lang ng mga tao mga kasembreros, no? Na may Mayor Mark kasi walang umaamin no? Mga kasembreros and mga Cathnatics.
Tapos ito si Alden Richards na featured din siya of course 3 minutes ago ng Alden Knights Philippines, BYD's newest brand ambassador Alden Richards. Picture ng kanyang BYD car mga customers. Hindi ko lang alam ito ba yung ano, parang hindi ito yung ano yung binili niya mismo na BYD Shark 6 DMO mga kasembreros. Ito po ay part pa ng kanilang photo shoot nung pinakaunang lumabas yung BYD na na endorsement video nila mga kasembreros. Tapos 45 minutes ago na-post or na-feature din dito si Alden of course. Alden Richards, supportive friends to Echo and Anne movie, The Loved One. So, pictures ito ni Alden nung umattend siya ng The Loved One mga kasembres premiere night para magpakita ng support kay Anne Curtis at saka kay Echo mga kasembreros. So, yun po, no. Hindi ko lang alam baka marami pa kasing project si Alden na naka-line up pero kasi si Ma'am Anne Curtis parang gusto niya rin makasama dati sa movie or sa project maliban kay Nadine Lustre, no, na ngayon nga ay magkakasama sa Love Siargao mga kasembreros. Tapos ito 2 hours ago, happy evening Tisoy. Tapos post ng picture ni Alden dito na may mga abubot-abubot sa likod, tapos naka-dimple or nakalabas ang dimple ni Phenomenal Box Office Cinema King mga kasembreros. Pero this is somehow a throwback photo mga kasembreros na kung saan ay nagpapapogi si Alden Richards mga kasembreros. Tapos ito, na-recall kagabi ng isang admin. Happy kami pa on this day, March 13, 2023 pa ito mga kasembreros. Happy kami na makita kang muli sa Itbulaga. So ito yung time na parang nag-guest si Alden Richards mga kasembreros sa Itbulaga, no, for a long time na hindi siya nagpakita or hindi na siya naging part ng Itbulaga mga kasembreros. So yun po, no, parang nung bumisita siya ay of course na-miss siya ng mga tao. Sumayaw-sayaw si Pops Alden mga kasembreros on this day. Grabe, no? So 3 years siguro mag 3 years na siyang hindi dumadalo or hindi nagiging part ng Itbulaga mga kasembreros. So March 13, 2023. So mag 3 years na mga kasembreros. Pero bago yan, so 2022, baka 2022 hindi na siya naging part ng Itbulaga mga kasembreros. So yun, sobrang ang sinayaw niya dito ay Papa Americano. Papa Americano. So ganoon mga kasembreros, no. So pero ito po ay na throwback lang ng isang admin kahapon kasi di ba March 14 ngayon, March 13 kahapon. Yung petsa ay magkatulad pero of course ang year or ang taon ay magkaiba mga kasembreros. So talagang natuwa sila mga kasembreros. Tapos ito, may isang fan sa TikTok, si Catherine Pinos niya, parang may voice over dito na parang malungkot, no. Sabi niya dito, sa likod ng bawat okay lang ako, may mga luha at tanong na ako lang nakakaalam. May mga sakit na pinipili kong sarilihin para hindi makaabala. May pagod at bigat na hindi ko maipaliwanag. At may mga katotohanang hindi talaga ako okay. Na sana lang akong magpakatatag. Sabi niya dito mga kasembreros. So try kong play ito mamaya para mapakinggan niyo mga kasembreros na. Pero ito po ay voice over lamang ng isang fan na kung saan ay parang nagkukubli o nagtatago ng sakit at pighati si Catherine Bernardo mga kasembreros sa kanyang nararamdaman or sa kanyang totoong estado mga kasembreros. Pero yun po, no, ito po ay fan-made lamang, no, mga kasembreros. Tapos main item tayo mga kasembreros. Excited pa naman ako dito, no, sa Star Cinema at saka sa ABS-CBN na post mga kasembreros kagabi. Pinost nila dito yung yung linyahan or yung eksena ni na Joy and Ethan sa Hello Love Goodbye mga kasembreros. Tapos ang caption dito ng Star Cinema sa kanilang TikTok account, yung friends mong over sa support, Hello Love Goodbye 2019.
Tapos ang caption pa nila dito sa baba ay paano yung kilig, friends? Hashtag hello love goodbye, hashtag Catherine Bernardo, hashtag Alden Richards, mga kasembreros. So yun yung kanilang caption, mga kasembreros, no? Tapos ito yung time na yung dito parang unang tagpo nila Join Ethan after no nag-usap sila sa may bench, mga kasembreros. So sabi dito ni Alden ay walang imposible sa taong naniniwala. Sabi niya gano'n. Tapos sabi ni Kath ay anong ginagawa mo dito? Sabi nga. Tapos sabi ni Ethan ay sabi ko naman kayo, di ba, I want more time with you. Sabi ni Ethan, mga So alam natin yung eksena dito, di ba? Tapos nagulat si Lovely at saka si Kakay na kagabi, nagkita kayo kagabi, sinipot mo siya kagabi. Sabi ni Kath dito ay umuwi ka na, may ka-meet up ako, sabing ganon. Tapos alam natin yung kwento, di ba, nung tumawag si Kath, tapos yung nag-ring ng telepono ay kay Alden din naman, mga kasembreros. So dalawa pala yung cellphone niya. so ang kulit na dyan, andito na ako, asan yung power bank ko, sabing ganon ni Alden or ni Ethan, mga kasembreros. So yun, ang ganda, no? Tapos of course, no, ang comment dito or ang comments ay napakadami na gustong bumalik, na gusto magkaroon ulit ng movie, no? Sabi dito ni Michi101, I miss Kath movie. Sabi naman ng isa dito, hello love goodbye Ethan, you'll always be loved by me. Tapos sabi naman ni Jen Love ay Kath din, tapos heart. Tapos sabi ni Matcha, miss ko na kayo Joy, Marie and Ethan, part 3 na please, no? So part 3 na, I miss you Kath din, sabi ni Miss Glad. Sabi naman ng isa, I miss you Kath din, una, sabi niya pinakauna siya nag-comment. Tapos sabi na isa dito, ang kulit ng sabi niya, XYZ, handang magpabudol ulit sa inyo, huhu Kath. Tinag niya dito ang Star Cinema at saka ang Jimmy Network, tinag niya, baka pwede isa pa po please, at pa-sweets na tapos si Direk Cathy. Okay, kasi si pa-sweets ay ito yung yung TikTok account ni Direk Cathy Garcia Sampana, mga kasembreros. So kung kaya yun yung tinag niya. So sana pansin, no, mga kasembreros, mga Cathlynatics, na part 3 ng ng Hello Love Goodbye, Hello Love Again. Tapos ang title ay Hello Love Forever na. So ganoon para papalo na naman sa bilyon ang takilya or ang income ng Hello Love Forever, mga kasembreros. So yun yung pinakamagandang title na pwedeng magawa sa part 3 ng Hello Love Again, no? Sana nga ay dinggin, mga kasembreros, no? Kung may bagong movie or project ay we are still praying and hoping, mga kasembreros, na mangyari ito. Hindi natin sure, no, na magkakaroon yan ng bagong project or movie ang Kathleen. Ang pwede natin gawin dito ay manalangin, mag-expect, no, mga kasembreros, or mag-pray, mga kasembreros, kung didinggin yung ating request, mga kasembreros. So sabi nga Direk Cathy ay any movie ay pwedeng magawa ng sequel basta available ang craft, ang script, no, at saka ang production staff or ang cast, mga kasembreros. So yun po, no, talagang pwede siya, mga kasembreros. So talagang management lang ang talagang inaantay na mag-decide, and of course sina Kath and Alden, and si Alden, sabi niya willing siya, no, kagaya nung nung tinanong siya, ay willing naman siya makipagtrabaho ulit kay Phenomenal Box Office Cinema Queen, no. So mga kasembreros and mga Cathlynatics, so abang-abang lang talaga tayo ng mga kaganapan ng Kathleen. Sa ngayon ay busy sila sa kanilang individual ganap, mga kasembreros. Si Alden sa kanyang BYD, sa Love Siargao, sa Stars on the Floor, of course, no, at marami pang iba sa Code Gray, nag-aantay pa, mga kasembreros. So may mga international films din siya, no, kung kaya abang-abang tayo, mga kasembreros and mga Cathlynatics. Alright, so yan lang actually sa ating Kathleen items. Ipi-play ko po itong mga videos, no, na inyo pong papakinggan.
Tapos, enjoy nyo lang po ito. And then, of course, ang salita ng Panginoon na sobrang ganda. Isang pinagpalang araw po ha sa bawat isa. Wala imposible sa tao naniniwala. Ano ginagawa mo dito? Sabi ko naman sa'yo kagabi, di ba? I want more time with you. Kagabi? Oh my God, Joy, sinipot mo siya kagabi? Umuwi ka na, may kamita pa. Nandito na ako. Nasaan yung power bank ko? Ayan. Sukle. John, alternator ang unang masisira at lagi mong i-check yung tubig at langis, okay? Okay. Huwag mo kalimutan, this will be your car one day. John? And John, don't worry about me. I'll be fine, knowing na malayo ang mararating mo. Itong mga videos na to, plan B ko talaga to. Because life will always find ways. What's the most important thing I learned from my dad? Simple. Ano man ang mangyari sa plan A, basta may plan B. You can continue caring, helping, and providing for your loved ones, even if you're gone. So that life finds a way. Sobrang the best ng ating Word of God mga kasembrers. Ang title natin ay Sa Sinapupunan Pa Lang. Grabe no? Psalm 71 verse 6, By you, God, I have been upheld from birth. You are He who took me out of my mother's womb. Ito yun mga kasembrers, mother's womb. My praise shall be continually of you. Grabe mga kasembrers no? Tayo, bilang syempre nasa sinapupunan pa mga kasembrers, wala tayong kamuwang-muwang sa mundong ito. Ano yung magiging kapalaran natin? We have no choice kung sino yung magiging nanay natin. Alagaan ba tayo ng nanay natin? Papaaralin ba tayo? Papalakin ba tayo? Iaalaw ba tayo? Kumaga pa yung destiny, no, yung kapalaran ng isang bata sa sinapupunan. Kasi may mga batang di ba, namamatay sa loob ng sinapupunan, may mga batang nilalaglag, no, may mga ganun, may mga bata naman, may mga anak, may mga baby naman na pagkalabas ng baby mismo, yung nanay nila yung namatay. So, di ba parang iba-iba yung storya, iba-iba yung kapalaran ng tao, mga kasombreros. That is why, kapag ang nanay at saka yung baby, nung naisilang mga kasisay parehong buhay, nalagaan ka, talagang blessing yun sa Panginoon. Kasi imagine niyo may mga nanay na namamatay during delivery ng kanilang baby, no? Yung baby nila, buhay sila, namatay. May mga times naman na yung baby ang namatay, tapos yung nanay yung nabuhay. So, kumbaga pa, yung dalawa kayo na nabuhay sa mundong ito ng nanay mo, ay talagang blessing sa Panginoon. Kung kaya, kahit na anumang, kasi may mga kwento minsan na iniwan ng nanay nila, parang nag-asawa ulit yung nanay nila, tapos iniwan sila sa kanilang lolo, lola, tito or tita. Tapos kung sino man dyan na guardian, may mga ganong kwento, no, sa iba't ibang panig ng mundo. Maging dito sa Pilipinas, mga kasombreros, may iba-ibang kwento ang gumawa ang kapalaran ng tao. Okay, depende sa yun nga, no, sa takbo ng kapalaran, mga kasombreros. Pero parati nating tatandaan na sa sinapupunan pa lang tayo. Tapos, God allowed our existence. If God allowed our, yung ating buhay sa mundong ito, may binhi na siya na tinanim pa, mga kasembrero, sa sinapupunan pa lang tayo ng ating nanay. Ganon katindi. Kung nagtanim na siya ng talent, nagtanim na ng skill, nagtanim na ng talino, nagtanim na ng strengths, nagtanim na ng weaknesses ang Diyos, mga kasembrero. Kasi diba, ang tao merong strengths and weaknesses. Okay? Meron tayong kahinaan, meron tayong kalakasan. So yung kalakasan natin, for example, kapag magaling ka sa math, may mga times naman na mahina ka sa English or sa Filipino or sa history or sa science. Pag may tao magaling sa science, minsan mahina din sa math. No? May mga ganong tipo. May mga tao naman na magaling magtanim, no? Talagang
Kasi may mga taong hindi sila nabubuhayan ng tanim mga kasembreros. Kung magtatanim sila ng bulaklak o ng gulay, hindi sila nabubuhayan. Kung hindi naman sasabihin mo na parang malas, no, ganun yung term mga kasembreros. Pero hindi yun malas, it's unique yung ating gift and abilities and strengths and weaknesses talaga mga kasembreros na binigay ng Panginoon. So ganun po siya. May mga tao naman na magaling mag-advise, magaling magturo, pero may weakness din sa parang hindi perfecto ang tao pero merong mga binhi na ibinigay ang Diyos. May talents, may skill mga kasembreros, may abilities, no? Ganoon po tayo. So may mga taong magaling sa medical field, no? Magiging doktor sila for example, pero mahina sila sa history or sa science or sa ibang field. Ganoon mga kasembreros. May mga taong magaling magtanim pero mahina sa ibang bagay. So ganoon siya mga kasembreros. May strengths and weaknesses, may positive at good side, may positive at negative side ang tao mga kasembreros. So dito si Haring David ay nagde-declare siya ng trust and gratitude, no, pasasalamat mga kasembreros, rekta, no, towards sa Panginoon mga kasembreros, na kung saan ay talagang dineclare niya dito yung kanyang pasasalamat na sa sinapupunan pa lang ay talagang nandun na yung guidance, yung direction ng Panginoon mga kasembreros, kung kaya sinasabi niya dito na nung malaki na siya, no, na pinili siyang maging hari ng Israel, na mamuno sa bansang Israel na pinili ng Diyos mga kasembreros si Haring David, yung praise, yung papuri, yung pasasalamat, yung kanyang grateful heart mga kasembreros ay andon continually. So tuloy-tuloy siya mga kasembreros because David ay a man after God's own heart mga kasembreros. So grabe, no, talagang dito mo nakita yung amazingness, yung wonders mga kasembreros ng Diyos, na kahit nasa sinapupunan pa lang ay talagang niready na tayo ng Diyos mga kasembreros. Kagaya sa akin, no, talagang siguro nung sinapupunan pa lang ako ay tinamnan ako ng Diyos ng binhi na ito someday magiging taga-share ng gospel, no, or magbibigay ng kalaman or ng trivia for example, no, si kasombrerong Dennis Little Kuya Kim. So ganoon ba, no? Ako kainaan ko, hindi naman ako mahina gaano sa math. Nakakasabay naman ako sa math mga kasembreros, pero English talaga yung aking strength, no. Kalakasan ko talaga yung English. Tapos yung trivia of course, no, mga kasembreros. So yun yung mabinhi natin ng Diyos. And of course, yung maliban dun sa sa physical aspect natin, may mga ugali tayo, mga traits, characters, no, na nahuhubog naman in the course of time. Kunwari, kapag matagal ka ng Kristiyano, dapat nahuhubog na sa iyo yung na-develop na ba? Yung forgiveness, mapagpatawad ka, mapagpakumbaba, kind ka, gentle, loving, caring, and so on, humble, no, ganoon siya mga kasembreros. So nade-develop naman ang mga characters na to over time, which is definitely part ng ating Christian belief mga kasembreros, or Christian traits. Kung ikaw ay mananampalataya ni Kristo, ikaw ay tagasunod ni Kristo or anak ng Diyos mga kasembreros, pero hindi ka nagpapatawad, so hindi kompleto yung ating pagiging anak ng Diyos. So kung anak tayo ng Diyos tapos hindi tayo mapagmahal, hindi tayo loving na anak at saka asawa, magulang, kapatid, and so on, or kaibigan, ay kulang yung ating pagiging anak ng Diyos mga kasembreros. Parang ano lang yan, parang kunwari buong pamilya kayo singer, di ba? Magaling kayo kumanta lahat-lahat, from nanay, tatay, kapatid, and so on. Tapos ikaw lang yung katanging-tanging anak na hindi magaling sa kantahan or hindi ka singer. So parang may kulang, no, ganoon siya mga kasembreros. But it's not sa ganung tipo kasi, no, sa mga sa mga talent, so it's not really mandatory. Pero when it comes sa ugali, no, talagang character mga kasembreros ay kailangang nakikita sa atin yung bunga. Kaya yung bunga ng Holy Spirit ng Panginoon ba, yung loving, patient tayo, kind, gentle, no, faithful, joyful, may self-control, no, and good mga kasembreros, and so on. So ganun po siya. Psalm 71 verse 6 is a profound declaration of trust and gratitude directed toward God. The verse speaks volumes about the unwavering support that God provides from the very beginning of life. So from the very beginning of life, which means doon pa lang sa sinapupunan mga kasembreros ng ng Diyos Ama, ng nanay natin mga kasembreros, no, nasa mother's womb pa lang tayo ay
nandoon na, no, may direction na yung paano ang Diyos, mga kasmers. By acknowledging that God has been sustaining the individual since birth, it emphasizes the belief that life itself is a gift from God. So kagaya na mention natin, mga kasmers, regalo. It's a divine privilege at saka lifetime privilege, opportunity or chance, mga kasmers, na mabuhay sa mundong ito. Kasi hindi naman tayo forever eh. Lahat tayo dito ay parang traveler lang tayo sa mundong ito, mga kasmers. Kagaya ng na-mention parati ni Apostle Paul, mga pilgrims lang tayo, mga travelers lang tayo, parang nagbakasyon lang tayo sa ibang bansa or sa isang lugar, mga kasmers, tapos babalik din tayo sa ating sariling bayan or sa ating sariling tahanan, mga kasmers. And yung eternal home na yon ay sa langit. Kung kaya kapag tayo ay dito sa mundong ito, mapagamitin natin yung purpose na yon, gamitin natin yung buhay natin ayon sa kalooban ng Panginoon, mga kasembreros. So yung mahalin natin siya ng buong puso, lakas, kaluluwa at isipan, at mahalin natin ang ating kapwa-tao gaya ng ating sarili, mga kasembreros. So we have to acknowledge, kasi ang acknowledgement, yung pag-appreciate, mga kasembreros, it's one way of pagtatanaw ng utang na loob at saka pagpapasalamat natin sa Diyos, mga kasembreros, that He gave us the chance, opportunity, mga kasembreros, para mabuhay sa mundong ito. Kasi nga sabi natin kanina, unang-una pa lang, hindi lahat nabibigyan ng chance, no, na nasa sinapupunan pa lang, nalaglag na, nasa sinapupunan pa lang, namatay ng nanay, or nasa sinapupunan pa lang, or pagkalabas ng bata, walang hininga. So, yung life, yung yung hininga, yung oxygen na hindi nabigay sa kanya, yung life, mga kasembreros, that is why hindi siya napayagan, no? Hindi inalaw ng Panginoon yung existence, yung pagkabuhay ng pagkalaki, no? Pagkabuhay ng batang iyon na sana ay sinilang, mga kasembreros. The author reflects on the intimate relationship between God and humanity, showcasing His divine connection begins even before one enters the world. Grabe, no? Bago pa lang isilang, no, at saka makita ang mundong ito, mga kasembreros, ay talagang nakaka-amaze na sobrang lalim, sobrang worth thinking, worth analyzing, mga kasembreros, ang truth na ito or katotohanan na ito, mga kasembreros. So that is why we have to be thankful always, kasi ang buhay natin ay utang sa Panginoon. May mga times kasi na parang walang reason, no, na magpasalamat ako sa Diyos and so on, mga kasembreros. No, hindi po yun totoo. Yung mere existence natin sa mundo ito, humihinga tayo, utang natin sa Diyos, mga kasembreros, ay dapat nating pasalamatan na sa Panginoon. The first lesson we can draw from Psalm 71 verse 6 there is the reminder of our inherent value as individuals. God has nurtured us from our earliest moments, signifying that each one of us carries immense worth. So immense yung worth natin, very great yung worth natin, yung halaga ng tao, because once and for all ay namatay ang Diyos, no, ang kaisa-isang anak ng Diyos na si Lord Jesus Christ para sa ating kasalanan when we didn't have worth anymore. Kung valueless na, worthless ng tao, mga kasalanan, pero nung dumating si Lord Jesus Christ ay nagkaroon ng yung gintong halaga, no, more than gold actually yung worth ng tao, mga that is why ang buhay ng tao, hindi mo pwedeng bibilhin kita ng 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon. So wala pong ganoon. Kasi pag binayaran ka tapos pinatay ka, so wala nang kapareho mo sa mundong ito, mga kasembreros, because we are created unique, mga kasembreros ng Panginoon. In a world where we can feel criticized or unloved at times, returning to this reality can uplift us and spur our sense of self-worth. We can embrace our uniqueness and recognize that God has a specific purpose for each of us to fulfill. So yun nga, no, may ma-purpose tayo. And isipin natin, yes, nabuhay tayo, inalaw ng Diyos, but we have to know our purpose. Ano ba yung purpose ng buhay natin? Magtrabaho lang ba? Makapagtapos ng pag-aaral? Isilang, mag-aaral, makapagtapos ng pag-aaral, makapagtrabaho, tapos makapag-earn ng pera, makuha yung gusto natin, mag-asawa, tapos mga anak, tapos magiging tatay na, tapos magiging lolo, tapos mamatay. Ganun lang kadali ang buhay. So hindi po ganun. So yung purpose natin, there is more to life. There is more purposeful than life, mga kasembreros. May mga activities, may agenda tayo. Like pagsunod sa kalooban ng Panginoon, mga kasabay.
reading His Word, pray to Him, have faith in Him, believe in the Lord Jesus Christ, and share the gospel of truth, share the goodness of God, and so on and so on and so on, mga kasembreros. So, yun po siya, Talagang ang ganda ng verse nito, mga kasembreros. But in the meantime, yun lamang sa ating Word of God. Nawa po ipagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, and a sense of special purpose. Unique purpose sa mundong ito na nagmumula sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. In the mighty, holy, sweet, magnificent, the name above every name, Jesus Christ the Messiah. And everyone said, Amen and Amen. See you sa next segment, mga kasambresan pa. Alam po, I love you.